Ako ang anak ng tenement. Ipinanganak, lumaki at nagkamulat dito sa gusaling, itinuring ko ng tahanan. Dito na rin ako nakabuo ng aking pamilya. Dito na isinilang ang aking mga supling. Anong saya ng mga alaala ng aking kabataan? Wala akong hirap sa pagpasok sa aking paaralan. Ang Punta Elementary School, nakilala na ngayon General Emilio Aguinaldo Integrated School. Hindi naging mahirap sa ating mga magulang ang magpaaral sa aming magkakapatid dahil di sila nangangailangan ng malaking budget para sa aming baon o pamasahe. Malaya sa pag-alala ang aking mga magulang dahil abot na lamang ang eskwelahan at mga tindahan sa aming tirahan. Kung panahon ng tagulan, di kami apektado ng baha dahil mataas na lugar ang aming tinitirahan. Kahit malakas na bagyo pa ang dumating, hindi kayang ampasin ng malalakas nitong hangin ng muog ng tenement. Tuloy ang normal na takbo ng aming mga buhay. Sa panahon ng tag-init, iramdam ng mga taga rito ang nakapapasong init ng araw, nawaring init ng apoy na nararamdaman sa ibang lugar. Malaya pa kami nakapaglalaro sa pasilyo dahil di nag-aalala ang aming mga magulang na kami ay magkasakit na dala ng panahon at maaksidente sa mga sasakyan. At sa panahon ng sakuna at malaking kalamidad, ito ba isang malawakang pagbaha, isang malakas na bagyo o isang mapaminsalang lindol, ang Punta Tenement ay nanatiling nakatayo sa gitna ng mga trahedya. Matayog at matatag na nalampasan ng pagsubok ng kalikasan. Ngayon ay nagkaedad na at may sariling pamilya. Masasabi kong napakalaki ng kontribusyong na ipayamana sa akin ng Punta Tenement. Dito nahubog ang aking kamalayan at pagkatao na nakatulong sa akin ng malaki sa pagtataguyod ng aking pamilya. Nananatili ako nakatira dito dahil sa di matatawarang benepisyong natatabas ako sa sampu ng ating pamilya. Dito sa aking kabahayan, may kuryente na nagpapatakbo ng aking mga kasangkapan, tulad ng aking telebisyon, electric fan at refrigerator. Maliban sa telepono, meron ding internet connection at cable para sa aming komunikasyon. Meron ding tubig na dumadaloy sa aming liko. Tulad ng aking mga magulang, napakadali sa akin ang magpaaral ng mga anak sa mga paaralang kung may kalidad at may magandang serbisyong makakatulong sa paghubog sa aking mga anak para sa kanilang magandang kinabukasan. General Emilio Aguinaldo Integrated School, elementarya at sekundarya. Nariyan din ang Tomas Earnshaw Elementary School. Ang Cardinal Sin Learning Center na nagbibigay ng mataas na antas ng pagtuturo. Don Bosco, Arellano University, at PUP, kung saan pumapasok ang karamihan ng kabataan ng tenement. Sa aming pang-araw-araw na pamumuhay dito sa Punta Tenement, hindi ko na kailangan gumising pa ng napakaaga para sa almusal. Bukas na ang talipapa at mga panaderya. Nandiyan na rin ang ilang mga kapitbahay na may tindang ulam para sa iyong almusal, tanghalian at hapunan. Muro na, lutong bahay pa.
May mga tindahang handang magbenta ng anumang iyong kakailanganin, di lamang sa inyong almusal, kung hindi para sa buo ninyong maghapon at gabi. Kung sakali mang gusto mong mamili ng maramihan, isasakay mo lang ng jeep ay nandyan na ang malalaking pamilihan, tulad ng Pure Gold, Marketplace, kung tatawid naman sa Santa Ana sa pamamagitan ng bangka, naririyan ang Save More, Santa Ana Market at SSG. Sa aspeto naman pangkalusugan, nandyan ang J. Vicencio Health Center na wala pang 1 kilometro ang layo sa Punta Tenement. Malapit din dito ang malaking ospital na ipinatayo ng lungsod ng Manila para sa mamamayan ng buong Santa Ana at Punta. Ang ospital ng Santa Ana, na mahigit lamang na 1 kilometro ang layo sa Tenement. Kung pribado naman ang pag-uusapan, nandyan ang Our Lady of Lourdes Hospital na wala pang 2 kilometro ang layo. Ang St. Martin de Porres na halos ganun din ang distansya. Kung kinakailangan mong bumili ng gamot, mayroong maliliit na butika, katulad ng generic drug pharmacy. Ang Mercury Drug Store, na may 4 na sangay sa karatig po ng Punta, ay 24 oras ang serbisyo at ilang minuto lang ay mararating mo na. Kung reliyon naman ang pag-uusapan, nandiyan ang iba't ibang bahay-sambahan tulad ng Dambanang Biyaya sa Cardinal Sin Village, ang Iglesia ni Cristo, Kapilya ng Seventh-day Adventist at iba pang sambahan. Matatagpuan ang lahat ng mga ito, karatig lamang ng Punta Tenement. Dahil sa ang Punta Tenement ay nasa gitna ng siyudad ng Maynila, maraming uri ng transportasyon ang dito ay matatagpuan. May bangka na tumatawid sa Ilog Pasig upang makarating sa Biata, Pandacan, na kung saan matatagpuan ang terminal ng bus na maghahatid sa iyo sa Manila City Hall. At ilang pang sangay ng ating pamahalaan, local man o pang-national. Maliban pa sa ilang malalaking pribadong establishmento tulad ng SM City Manila. At naglalaki ang universidad tulad ng Adamson University, Technological University of the Philippines, at Universidad de Manila, at iba pa. Dito rin sa Biata, pinakamadali mong mararating ang Philippine General Hospital. Ang transportasyon ng jeep na 24 na oras ang biyahe sa Punta ay nasa tapat lang ng Punta Tenement. Papunta ka man sa Quiapo o Divisoria. Meron din naman pumapasok na taxi anong mga oras mo kailanganin. May pedicab para hihatid ka sa iba't ibang panig ng Punta. May tricycle na pumapasok galing Mandaluyong at Santa Ana. Dahil sa mga transportasyon ito ay nagiging madali ang makarating ka sa kahit saan mang lugar. Maging ito man ay sa Mandaluyong, Pasig, Makati, Taguig, o Quezon City. Ang komunidad ng Punta Tenement ay nasasakupan ng 2 barangay. Kaya nga ang katahimikan at kaayusan ay magaling napapanatili sa loob ng 24 oras. Malapit ang Police Detachment. Ang PCP Station 6 na nasa Santa Ana ay walang 2 kilometro ang layo. Kaya nga wala kang alalahanin kahit 10 oras na ng gabi ang iyong pag-uwi.